ihahandog ng DZRH. Ang isa pang natatanging dulang pinamagatang. Ito ang aking buhay. Ang bawat nilalang ay may tinutupad na iginugit na kapalaran. Ito ang aking buhay. At ang lahat ay handang harapin ang mga pagsubok na sa kanya'y nakalaan. Ito ang aking buhay. Ano man ang kahinatnan, dapat lang tanggapin ng buong tatag at tapang. Dahil ito ay kaakibat ng paghamon sa kanyang kakayahan. Ito ang aking buhay. Ano man ang maging bunga ng tadhana, dapat lang harapin ng sino man. Dahil ito ay pagsubok at bahagi ng kanyang buhay. Kaya ang bawat hampas ng araw sa dagat ay mananatiling naayon sa kalagayan ng karagatan. Dapat lang tayong sumunod sa kung ano ang sa atin ay nakatakda at nakalaan. Ito ang aking buhay. Gaano man katindi ang mga pagsubok ay handa nating harapin dahil ang bawat hamon sa ating kakayahan ay lalong nagpapatatag sa buhay natin. Hindi sumusuko sa bagyong dumarating, mananatiling matibay anumang lindolang dumating. Umaasang pagkaraan ng mga hindi mapilang na hagupit na nag-iwan ng latay sa ating katawang naihimbing. Mananatiling nakatayo ng taas noo at buong giting. Ito ang aking buhay. Mga pinakamaiinit. Mga kaibigan, marinig po natin ang kwento ng isang desperadong binata na gusto nang mapatay. Siya ay si Banjo. Ang sabi nila, may pagka-childish daw ako dahil ako'y isip bata. At aminado naman akong may pagka-immature nga ako. At yun ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin ang aking girlfriend. At labis ko yung dinamdam. Sabi ko naman sa iyo, mas maganda dito sa tabing dagat. Oh, ang sarap ng simoy ng hangin. Nakahaliw pang pagmasdan ng mga alon. Pati na rin yung paglubog ng araw. Tama ka. Very peaceful nga dito. Pero ang magandang kapaligirang ito, kabaliktaran naman ng pagkatao mo. Ayan ka na naman eh. Ako na naman ang nakita mo. Ganda pa naman ang mood ko pagkatapos bigla mo Oh, sisirain. kita mo na. Bigla ka agad duminit yung ulo mo. Napakababaw mo talaga, Banjo. Ay nako, ayoko na talaga. Hindi na ako tatagal sa'yo. Huwag yan naman lagi mong sinasabi. Naisip bata ako. Na makitid ang isip ko. Hoy, bakit? Yun naman talaga ang totoo, di ba? Kaya ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. O sige, gawin mo na ngayon. At sisiguruhin ko sa'yo hindi na ako sisikatan ng araw bukas. Alam mo, yan pa ang isang ayoko sa'yo. Ginagamitan mo ako ng emotional blackmail para ikaw laging masusunod. Pero ayoko na talaga. At wala na akong pakialam kahit ano pang gawin mo. Bahala ka sa buhay Hindi ako mo. nagbibiro. Magpapakamatay talaga ako pag nakipag-break ka sa akin. O edi magpakamatay ka. Mabuti nga yun para mawala ng sakit ng ulo ko. Akala siguro na hindi ko tututuhanin at sinabi ko. Magpapakamatay talaga ako. Pero ano naman ang gagawin ko? Iinom ba ako ng lason? Masakit sa tiyan yun eh. Kung magbibigti naman ako, masakit sa leeg. Alam ko na, iinom na lang ako ng maraming sleeping pills. Pero mahigpit naman ang mga butika.
kailangan may pakita akong reseta. Alam ko na. Total, narito naman ako sa kalsada. Hindi, magpapasagasa na lang ako sa bus. Hoy, ano ba? Kanina pa ako sumisilbato ah. Hindi mo ba ako narinig? Ha? Bakit ba? Ano ba ang problema mo? Hindi po ba nakikitang nakapaskil? Ha? Ayan o, ang lalaki ng mga letra. Bawal ang maglakad dito. Nakamamatay. Oh. Eh yun na nga eh. Gusto ko lang mamatay. Kaya huwag mo akong pipigilan. Siraulo ka ba? Oo, si Raulo nga ako. At gusto ko nang mamatay. Talaga lang ha? Ayun, may paparating na kotse. Sasalubungin ko. Halika na. Ano ba? Ano ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong pigilan. Itiwan mo ako. Ano ba problema mo? Wala ka ng pakialam. Kaya huwag mo akong pigilan dahil baka ikaw ang mapatay ko. Ayaw mapawat ha? Oh, sige, yan. Ayan o. May paparating na truck. Yan ang salubungin mo. At siguradong sabog ang iyong bungo. Pero, Oh, ano, bakit hindi mo sinalubong? Akala ko ba gusto mong mamatay? eh, ang laki kasi ng truck eh. O ano? Ayoko mapisak. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Tama. Tatalo na lang ako dito sa Tulian River. Malalim din pala to. Kaya siguradong tigok ako pagbagsak ko. At sasampa na ako rito sa bakod. Ng tobo. May tubig. Walang kasiguro mamamatay nga ako pag tumalon ako rito. Pero kung mauna naman ang ulo ko, edi siguradong todas ako. Sandali lang! Ang waiting talaga. Hoy, sandali! Mo na naman. Bumaba ka dyan! Wow. Ang ganda yun. Ah, hindi solusyon sa problema yung pagpapakamatay. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Eh, sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Ano ba ang problema mo? Nagugutom na kasi ako. Ah, Gusto kong kumain. Ikaw, nagugutom ka na rin ba? Gusto ko mapait. nakakaya naman sa'yo, Christy. Pinigilan mo na nga ako sa pagpapakamatay. Pagkatapos, nilibre mo pa ako rito sa karinderya. Gusto ko lang kasing makasiguro na hindi mo na itutuloy yung binabalak mo. Uy, sige. Hindi ko na itutuloy yung binabala ko. Pero, sa isang kondisyon, Ano namang kondisyon? ibibigay mo sa akin ang number mo. Ha? Pati na rin ang iyong Facebook account. Alam mo bang bigla akong nakalimutan si Margie na dahil sa'yo? At nagkaroon ako ng panibagong pag-asa. Kaya sana naman, hindi ako mabigo sa'yo. Pabrangkay na kita, Banjo. Isa akong guro. At hindi ako bumapatol sa isang estudyante. Isa pa, 10 taon ang age gap natin. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, pinabubuti ko ang aking pag-aaral. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Tama yan. Dapat pag-aaral muna ang asikasuhin mo. Tsaka na lang uli natin pag-usapan ng bagay na ito.
Nay, siya po yung sinasabi ko sa inyong inspirasyon ko. Si Christy. Christy, siya ang nanay ko. Ikinagagalak kitang makilala, Ira. Kayo din po, ikinagagalak kong makilala. O paano? Maiwan ko muna kayo. Bibili lang ako ng merienda. Iha, pwede ba kitang prangkahin? Sige po. Mayroon kasi akong gustong itanong sa'yo. Ano po ba yung itatanong niyo? Girlfriend ka na ba ng anak ko? Hindi po. At hindi ko rin po magagarantiya na gano'n na nga yung mangyayari. Kung wala rin lamang siya maasahan, huwag mo na siyang paasahin. Huwag mo lang pagtagalin dahil lalo lamang siya masasaktan. Oo, pasensya na kung ganito ako magsalita. Dahil gusto kong maging prangka. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Boyfriend mo ba si Banjo? Alam niyo naman na may boyfriend na ako eh. Yun na nga eh. May boyfriend ka na, kaya hindi ka na dapat pang nagpapaligo pa sa lalaking yun. Nakikita ko kasi sa kanya yung katauhan ni Abner. Oh, Nagpakamatay siya nang dahil sa akin. At hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ho ako. Dahil hindi ko na mapatawad yung sarili ko. desisyon yun ni Abner. Hindi mo kasalanan kung hindi siya ang mahal mo. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo dahil siya lang mag-isa ang dapat na malagot sa ginawa niyang pagpapakamatay. Yun na nga po ang kinatatakot ko. Baka gawin din yun ni Banjo kasi meron siyang suicidal tendency. Ikaw naman kasi anak. Sana noon pa, hindi mo na siya pinaasa pa. Ay, hindi ko naman po siya pinapaasa. Binibigyan ko lang po siya ng lakas ng loob kung paano haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Tapos na ang graduation pero wala pa rin si Christy. Huwag ka na umasa. Oh, hindi na siya darating. Bakit ho? Ano po ba ang problema? Ito ang sulat niya. Basahin mo. Patawarin mo ko, Banjo. Wala akong intensyon na saktan ka. Pero ayoko pa rin patuloy kang umaasa. Alam mo naman na hindi kita pinaasa dahil hindi na kita maaaring mahalin. May boyfriend na ako ng OFW noon. Nung una tayong magkita. Patawarin mo kung hindi ko agad nasabi sa iyo ang katotohanan. Natakot kasi ako na magpakamatay ka na naman. At ngayon na nakita ko na matatag ka na. Naglakas loob na ako ipagtapas sa iyo ang lahat-lahat. Bata ka pa. Marami ka pang makikitang karapat dapat para sa iyo. Ulitin ko. Patawarin mo. At gusto rin kitang batiin. Congratulations. I wish you all the best. Napakasakit. Napakasakit, Christy. Ganun pa man, nais pa rin kitang pasalamatan dahil malaki naging bahagi mo sa aking tagumpay. Huwag kang mag-alala. Magpapakatatag ako. Naging duwag ako noon pero sa pagkakataong ito, magiging matapang na ako.
Christy, Banjo? O, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? mag-a-apply kasi akong professor sa university ito. Ganun ba? Ano ba itong coincidence? Ilipat na rin ako ng pagtuturuan ko. At dito rin ako mag-a-apply. O, ano, kumusta ka na? Isang taon din tayo hindi nagkikita. Eto, masayang-masaya na ako. Dahil may girlfriend na ako. Oh? At gusto kitang pasalamatan sa lahat-lahat ng naitulong mo sa akin. Tama ka. Dapat lang talaga akong maging matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ikaw, kumusta ka na? May asawa na ako. 2 months ago lang kami nagpakasal ng long-time boyfriend ko. Ganun ba? Oo. Congratulations. Thank you. At uulitin ko ha, maraming salamat sa iyo. Hindi man kami ni Christy ang nagkatuluyan, wala pa rin akong panghihinayang. Marahil ay sinadya talaga ng tadhana na magkita kami. Dahil siya ang nakatakdang magbigay sa akin ng lakas ng loob at tibay ng dibdib. Dahil sa kanya, naging matatag ako at naging matagumpay. Ako si Banjo. Ito ang aking buhay. Tunay gang sa bawat kabiguan ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil marami pang magandang pagkakataong darating sa ating buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Judy Gaspi, Phil Cruz, at Lionel Penamin sa papel na Banjo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Boy Seroga, supervisyon technical Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.